Congratulations because you were able to pass your final interview. How to pass your final interview this 2023. Welcome back to my channel. This is Kuya Rene Boy. For today's video, let's talk about final interview 2023. I'm not just going to give you some sure hard tips in order for you to pass that application. I'm also going to share some common interview questions with top scoring answer in order for you to ace your final interview. Watch this video until end if you want to get a chance to win 500 Gcash. Without further ado, let's begin. Thank you for calling customer service. What's up guys? Nagbabalik Kuya Rene Boy. Maswerte ka na naman at napanood mo to, no? Ako nga pala si Kuya Rene Boy. Ako yung taong hindi nakakatulog hanggat hindi ka nakakapasa sa call center company na ina-applyan mo. And yun, matagal na natin pinag-uusapan ang mga about sa interview na yan, all about common interview questions. Nagbibigay pa ako ng mga sample answers. It's just that kailangan pa rin nating maging kailangan natin mag-stand out kasi napakarami nag-a-apply, napakaraming applicants araw-araw nag-a-apply sa BPO at syempre gugustuhin natin na dapat tayo yung piliin ng mga interviewer, no? Hindi naman choosy or picky masyado, kaso nga lang talaga marami kasing interviewers ang medyo mataas yung standard at gusto nila, yung mga napapakinggan nila ay yun talaga dapat yung lalabas sa bunganga ng mga applicants nila. And para magawa natin yan at para malusutan natin yung final interview kasi konting step na lang guys, ando na tayo sa job offer, so kailangan nating malusutan yan. At yun, for today's video, magbibigay ako sa inyo ng 3 sure hard tips and at the same time, magbibigay din ako ng mga common interview questions with top scoring answer para ma-make sure natin na makakapasa kayo sa final interview. Kung bago ka lang sa channel ko at gusto mo rin mga ganitong uri ng content, libo-libo nang nakapasa sa YouTube channel ko at ang gusto ko lang naman mangyari, ikaw na ang susunod. So don't forget to like this video, click subscribe at yung notification bell para updated ka pa sa mga paparating ko pa mga video. Tandaan mo, kung walang naniniwala sa si Kuya Rene Boy, naniniwala ako na makakapasa ka rin dyan sa call center company na ina-applyan mo. Tip number 1 guys, do not speak vernacular language. Wag na wag ninyong hahayaan na magbibitaw kayo ng iisang Tagalog word kahit isang beses lang guys. Opo, hindi, ano, yung mga ganyan ng mga feelers natin. Ano po ulit yun? Pakiulit po. Yung mga ganun guys, nako, sablay tayo dyan. Okay, tandaan nyo guys, konting steps na lang papunta sa job offer. Huwag nyo nang hayaan na mawala pa yung chance na yan, okay? Kaya iiwasan ninyo na magtatagalog kayo kahit isang beses lang. Kapag naramdaman ninyo guys na parang napakatagal na ng interview session ninyo, umaabot ng 20 to 45 minutes guys, nako, congrats kasi mataas yung chance ninyo na gusto pa kayong makilala ng interviewer and at the same time gusto nilang malaman talaga kung qualified ka talaga sa position na ina-apply mo. Kaya medyo parang humahaba or tumatagal. Kaya kung ako sa inyo guys, kapag ganyan, maging ano kayo guys, kalmado kayo, tapos wag kayong masyadong mauutal-utal. Kaya iingatan ninyo guys na wag kayong makapagtagalog kahit isang beses kasi kinikilala na kayo ng interviewer. Ito, gustong gusto ko tong applicant na to. Sana hindi siya magtagalog. Sana hindi siya magsabi ng mga red flags. And kung hindi nyo pa napapanood yung mga videos natin about red flag answer, iiwasan nyo yan. Link it up there, makakatulong sa inyo yung video na yan. Tip number 2 guys, aralin niyo yung mga out of the box question. Hindi porket nakapasa tayo sa initial interview ay sobrang galing na agad tayo sa sarili natin. Okay, wag ganun guys. Wag tayo ma-overconfident kasi meron pa ring final interview. Pero hindi ko sa pinapahina yung kalooban ninyo guys, kailangan nyo lang talagang maging prepared, okay? Kasi dito sa final interview kadalasan lumalabas yung mga out of the box question na kailangan yung maging attentive, okay? Kailangan makita nila dito yung mga skills natin, kung kaya ba natin makapag-convince ng mga potential clients, potential customers, and minsan kasi dito sila nagbibigay ng mga situational interview. And when we say situational, kailangan nyo magbigay ng mga senaryo, ng mga situation, kung paano mo nagawa to, kung paano mo nagawa yan. Meron ka bang experience na may natulungan kang customer, paano mo napataas yung sales ng isang company, yung mga ganyan-ganyan. Kailangan meron kayong proof, okay? Pero kung wala naman kayong work experience, okay lang yan kasi malalaman naman ng interviewer kung wala tayong experience or whatnot. So yun guys, kailangan lang natin palaging maging prepared. At kung hindi nyo pa napapanood yung mga videos ko all about out of the box question, meron tayo niyan, syempre i-click nyo na lang yung link dyan sa taas, okay? At yun, kapag hindi kayo nakakapag-Tagalog guys, tapos okay pa yung mga sagutan natin sa mga interview questions like out of the box questions, tungo na tayo sa tip number 3. Always say yes dun sa checklist nila. Kasi guys, pag final interview
interview na, iba to sa initial interview. Although may mga out of the box question din doon, may mga what is your expected salary sa initial interview, sa final interview guys, after ng mga situational or behavioral interview questions guys, meron ding mga checklist, okay? Tinatanong dito guys kung amenable ba kayo to work on night shift, graveyard shift, shifting schedule. Dapat palaging yes yung sagot natin dyan, okay? Kung okay ba tayo sa hybrid setup, kung kaya ba natin makapagtrabaho, work from home setup, on-site, ganyan-ganyan, kailangan palaging yes, okay? Tandaan natin guys, ang goal natin ay makapasok regardless kung ano man yung mga kakaharapin natin. Kailangan natin makuha yung job offer, okay? Kasi kapag napansin nila na napaka-demanding mo, ay hindi mo pala kaya magtrabaho sa panggabi or sa pang-araw, ganyan-ganyan. Kapag masyado kayo mapili, mataas yung chance na hindi kayo matatanggap. So, kahit na ito yung request ng company, ito yung mga kinakailangan nila dun sa checklist, mag-yes lang kayo na mag-yes. Kasi, apparently guys, kapag na-hire na kayo dun sa company, may mga tinatawag tayong mga lateral, okay? For example, na-hire ka sa voice account, pero ang gusto mo talaga ay non-voice. May chance ka pa rin maging non-voice guys kapag nagkaroon ng opening dun sa account na yon for a certain account. Kasi guys, yun, katulad ng sinabi ko kanina, merong lateral. Kapag gusto ninyong lumipat sa non-voice account, tapos meron ka ng experience sa voice account, madali na lang sa yun kasi naka-engage ka na dyan sa company na yan. Kaya wag mo nang sayangin yung chance, okay? Yung ibang final interview guys, sinahaluan nila ng mga mock call, mga account validation. Huwag kayong mag-alala guys dahil meron tayong video para sa account validation. Kung hindi mo pa napapanood yan, ito ay link up there, makakatulong sa iyo. At kung gusto mo rin ng mga tips all about mock call, napakarami nating playlist about dyan guys, no? Ay link up there, makakatulong din sa yan. May basic call flow, lahat ng mga tips na kakailanganin ninyo para malusutan yung mga mock call at sa iba't ibang uri ng account like healthcare, travel account, sales account. Meron tayong mga videos dyan sa playlist natin. Okay, panoorin nyo na lang mga kaswabing tunay. Ilalatan ko na yung mga common interview questions for 2023 at with top scoring answer yan. Panoorin nyo guys. Okay guys, sa mga nagre-request ng virtual assistant content, next upload natin yan. Ito na guys, yung inaabangan ninyo. Si Kuya Rene Boy, papakita ko rin sa inyo yung actual interview ko sa isang client.
Pasensyaan nyo na lang yung grammar ko dun guys kasi kinakabahan talaga ako, pero abangan nyo yan sa next video natin. Before I end this video, shoutout and congratulations sa lahat ng gagraduate this Friday, batch 18 sa ating call center training academy, Bold Minds Academy guys. Open na po yung April class natin. Sa lahat ng mga gustong mag-enroll guys, isang slot na lang ang natitira for batch 19. Huwag kayong mag-alala, ang mga hindi aabot sa batch 19, meron pa tayong batch 20, okay, sa May class na. Pero kung gusto mong humabol this month, April, welcome na welcome kahit sino, kahit hindi magaling mag-English, willing na willing kayong turuan ni Kuya Renny Boy at ng mga coaches natin sa ating Bold Minds Academy. 1-month call center training yan. Kung gusto mo maging scholar, comment lang sa baba ng #scholar at syempre, i-PM mo rin ako sa Facebook page ko, Kuya Renny Boy Official, kung gusto mong mag-aral sa ating training academy. Ako na bahala sa scholarship ninyo guys. Marami na nakapasa, marami na nagte-thank you for calling, call center agent na sila dahil sa Bold Minds Academy at gusto namin ikaw nang susunod. Shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout dyan. God bless us all. Alright. Good evening. I am Rosal and I will be your interviewer, and you are? I am Lucy, and